So please open with me, John chapter 4, we have one verse, at ito po ang magiging springboard natin sa atin pong aralin. John chapter 4, one verse, verse 23. Alam ko po na alam ninyo ang istoryang ito. This is the story about the Samaritan woman na hinihilingan ng Panginoon, kinatagpo niya doon sa well. Okay? John chapter 4, hindi man po natin masyadong ididetalye kung ano po ang nangyayari dito, but we will focus about true worshipers. Okay? The title of the message is True Worshipers. Ang tunay na nananambahan. Verse 23, it says, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him." Okay? Kung ating titignan, ito pong mga talatang ito, just to recap, kapag yan po'y nabasa natin, ito pong Panginoon ay lumapit doon sa well, Jacob's well particularly, at siya ay nangangailangan ng tubig. Sapagkat siya ay nauuhaw. We know the story. And then, pinag-usapan nila yung pagsamba. Okay, ang sabi ng babae, sabi ng Panginoon sa kanila, kami ay sumasamba doon sa, sabi ng Panginoon sa kanya, sumasamba kayo sa hindi ninyo nakikilala. Pero darating ang panahon na sasamba kayo sa bundok na ito o sa kung sino man, kung hindi sasamba kayo ang tunay na mananambahan ay ang sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, ang hinahanap dito ng Panginoon, ay ang tunay na nananambahan. Now, notice that this Samaritan woman, binanggit niya yung kanilang pagsamba. Okay? Pero sabi ng Panginoon, naghahanap ang Diyos ng tunay na nananambahan. So, not because we call ourselves na sumasamba tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin sumasamba na tayo. Na ngayong umaga, ito po ang atin pong titignan. And the title is True Worshipers. Now, alam po ninyo, ang malaking problema sa maraming simbahan ngayon is that we are now losing a generation of true worshipers. Sa numbers, wala tayong problema. Quantity of worshipers, wala tayong problema. But the quality of worshipers, dito nagkakaproblema ang maraming simbahan. Okay? Well, maganda kung marami ang bilang. Hindi ko po minemenos yan. Mas gusto ko yung mga bakanting upuan na yan na mga iilan ay malagyan ng mga nakaupo. And actually, merong nagmamay-ari niyan, wala lang sila dito eh. Some of them ay nasa live streaming, I hope. Okay? Some of them, maybe may pasok. Hindi natin malaman. But, the reality is, meron talagang nakaupo dyan. Dapat. Okay? At alam niyo kung tayo ay talagang makukumpleto, kulang po yung mga upuan na yan, pati yung mga nakasalansan doon sa likod. But
we're not focusing too much on numbers. We are focusing on the quality of the worshipers. Now, there is an article regarding mega churches, and I've copied this. Dito sa Pilipinas, wala namang, wala namang, ang tawag yan, yung pagtingin sa mga ganito. Sa States, meron. Okay? Yung survey. Walang survey dito na ganoon. Sa Amerika, meron. Kasi sa Amerika, maraming mga mega churches. And I copied this para namang, kumbaga, magkaroon lang tayo ng kaisipan about quantity and quality. Okay? An article about mega churches, ito po ikinopya ko. When we say mega churches, ito po ay nag-a-average ng, nag-a-attendance sila ng 2,000 to 3,000 attendance every Sunday. Ang dami, hindi ba? Grabe. Sabi, nung article, the quantity or bilang of a church often depends on its ministries. Ang sabi ron. Such is the case of many of the mega churches. Okay, now tignan natin kung ano yung ministries. They draw people because of what they offer to them. Ministries. Okay? The campus of a full-blown mega church might include, tignan nyo, may bangko sa loob. Mga mega churches. They have bank in their campus. Okay? There is pharmacy in their campus. They have their own Wi-Fi network dun sa mga churches na yan. They have tennis courts. Okay? They have rock climbing walls. Ang sabi nung aking kinopya. They have rock climbing walls. They have martial arts classes. They have restaurant inside. And gourmet coffee bars. So may siguro may mga Starbucks doon. No, hindi natin alam. Gourmet coffee bars. No? And some of them go to church for training, automotive training, IT training. Yan po, ino-offer nila lahat doon. Okay? At ang sabi pa, all classes of repair, ino-offer nila as ministries. Kaya maraming tao. Maraming mga sports sa loob. Okay? And sabi pa, some mega churches even house McDonald's franchise inside. These are those they call ministries. Kaya maraming tao. Sana huwag tayong umabot sa ganito. Pupunta ka lang sa simbahan para magkape. Para mag-exercise. Tama ba? Kaya pagdating sa tunay na pagsamba, pagod na yung tao, wala nang... Are you with me? Iba yung ministries na ginagawa natin dito. Tama ba? And many churches today, the reality is, we're increasing in quantity. Punta na tayo dito sa Pilipinas. They were increasing in quantity, but sad to say, decreasing in quality. Siguro nasasaksihan nyo yan, yung mga mahilig mag-Facebook. Alam ko, hindi lingid sa inyo ang mga nangyayari, particularly on the Baptist churches. I will not mention it. Nakikita ninyo, nakakahiya. Hindi ba? Nakakahiya. Why? Anong problema? The quality
of churchgoers. The quality of leaders, hindi ko nilalahat. I'm not mentioning anybody, but this is a reality. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan natin ano ba ang pagsamba. Hindi po tayo masyadong nagpapahalaga sa numero, bagamat kailangan natin ang numbers. Pero mas kailangan natin ang kalidad ng mga nananambahan. Tama? Kaya sabi ko kanina, many churches today were increasing in quantity, but sad to say, decreasing in quality. Reason is, we are losing true worshipers today. If we want to have a quality church, then, as your pastor, let me suggest that we be a true worshiping church member. Uulitin ko. Gusto natin, yung ating church ay quality. So, maging quality church member tayo. Huwag tayong tumulad sa mga nakikita natin. Huwag nating tularan ang trend ng mundo na ito sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Are you with me? Ang malinaw na katotohanan at ang simpleng katotohanan, mga kapatid ko, is that a church is no more than what its member is. Kung ano ang mga miyembro, ganun ang simbahan. Tama? Now this morning, let us talk about true worshipers. Are you worshipers of God? Pag-usapan po natin yung totoong nananambahan bilang panimula dito po sa ating tema ngayong buwan ng September. The theme is, Come, let us worship. Halina kayo, tayo ay sumamba. If the members are not true worshipers, the church will not be a worshiping church. That is the reality. Maybe we have a Sunday service, but hindi natin nagampanan ang tunay na pagsamba. Kung ang mga sumasamba ay hindi tunay na nananambahan. Tama ba? Now, our text speaks of being a true worshipers. Ito po yung pinag-uusapan dito. Ng Panginoon at yung babaeng Samaritana. Ang sabi doon sa verse 23, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Now, in this particular verse, let us consider some truth as we talk about true worshipers. Okay? Kukunin natin ang dalawa. Lord willing, itutuloy po natin yan. Sa susunod na service. Okay? This morning, we will talk about the priority and the person of worship. First, let us talk about the priority of worship. Pag sinabing priority, alam ko naiintindihan nyo ito. Ano ba ang ibig sabihin ng priority? Maraming kahulugan sa Tagalog. Di ba? Pinakamahalaga, priority. Number one. Sinabing priority, meron pa bang pa-priority dyan? Wala na. Are you with me?
Tama? Pag sinabing priority, yan palaging inuuna mo. So, the priority of worship ang pag-uusapan po natin. Ang sabi ng Panginoon, okay? Ang sabi ng Panginoong Jesus, that the Father is seeking people that will truly worship Him. We can see in the verse. Na, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang Ama ay tunay na naghahanap ng mga tao na tunay na sumasamba sa Kanya. Ang sabi ng babae, sumasamba kami. Nung Samaritana. Pero ang sabi ng Panginoon, naghahanap siya ng tunay na sumasamba. Maring sinasabi natin, saan ka galing? Sa simbahan. Anong ginawa mo? Sumamba. Sinasabi ng Panginoon, naghahanap siya ng tunay na sumasamba. Tama ba? So we can see in the verse that the Father is seeking people that will truly worship Him. Totoong sumasamba sa Kanya. I believe that anything that God is seeking is a priority. Pabor ba kayo doon? Ano mang bagay na hinihingi o hinahanap ng Diyos, dapat priority natin yan. Tama? Tama, pag kami hiningi yung isang tao na alam mong kagalang-galang, hindi ba? Hindi mo makalimutan. Are you with me? Hindi mawaglit sa isip mo. Inuuna mo yun, baka makalimutan ko ito. And God, makikita natin, hinahanap niya ang pagsamba. Kaya sabi ko nga, pag ang Diyos ang siyang humahanap o anumang bagay na hinahanap ng Panginoon, dapat prioridad yan. Okay? So, ibig sabihin, whatever God asks is to be given. Am I right? Pag hinihiling ng Panginoon, dapat ibigay. Tama? No, open your ears. Open your heart, please. Huwag natin hayaan na maging numb o manhid yung puso natin. Pag ang Diyos ang umihingi, kasi sabi ron, naghahanap siya. He's seeking. Kapag ang Diyos ang humihingi, dapat ibigay. Tama? Pag ang Diyos ang may pangangailangan, dapat bigyan natin ito ng parangal. Pahalagahan natin. Tama ba? And whatever He seeks, dapat it must be provided. Dapat ito ibigay. Why? Because He is God. Siya ay Diyos. Tama ba? Therefore, dahil siya ay Diyos, wala nang iba pang maghahanap ng pagsamba. Kasi siya lang yung Diyos eh. Meron pa bang ibang Diyos sa'yo? Tingnan mo yung sarili mo. Meron pa bang ibang Diyos sa'yo? Kasi kung meron pang ibang Diyos sa'yo, baka doon mo nilalagak ang pagsamba mo. At walang ibang Diyos na naghahanap ng pagsamba kung hindi ang Diyos na totoo. He is God. Tama? He has the right to seek our worship. Tama ba? Nasa Kanya. Kaya nga, siya dapat ang maging prioridad ng bawat nag-aangkin na siya ay sa Diyos. Siya dapat ang maging prioridad na tumatawag sa Panginoon, our Heavenly Father. Tinatawag mo ba ang Diyos na Ama? Answer me. Then worship is your priority. Are you with me?
Dapat po ito ay maging prioridad natin. Hindi na ito pinag-iisipan. Hindi nababase ito sa ating emosyon. Hindi ito nababase sa ating kalagayan. Hindi nababase sa ating sitwasyon. It must be our priority. Anuman ang kalagayan natin sa buhay na ito, do not miss worship. Because He is God. Tama ba? Now, there are 3 reasons why worship should be a priority for every claiming saved or true believers. 3 rason bakit kailangang maging priority natin ang pagsamba. Una, because God demands our worship. Okay? Because God demands our worship. In Psalms 29, verse number 2, and I copied, para hindi po tayo masyadong tumagal. Ang sabi sa talata, give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Naintindihan ba natin yan? Anong sabi? Ibigay mo sa Panginoon ang gloria na karapat-dapat sa Kanyang pangalan. At sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Is God holy to you? Banal ba ang Diyos sa'yo? Baka laruan lang ang Diyos sa marami. Tama? Kasi kung ang Panginoon ay hindi banal sa'yo, pinaglalaruan lang natin ang salitang pagsamba. Nakukuha ba? In Psalms 95 verse number 6, the Bible says, O come, let us worship and bow down. Now look at this. A very serious act of worship. Hindi niya lang sinabing, hali kayo, sumamba tayo. Ang sabi rito, yumukayok tayo sa Panginoon. Lumuhod tayo sa Panginoon. When we say bow down, ito ay yung pagpapakababa sa Diyos natin. Tama ba? Ang sabi niya, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Lumuhod tayo. Particularly, yung puso natin, ibaba natin pagdating sa pagsamba. Huwag natin tignan yung sarili natin kasi pag palagi tayo nakatingin sa sarili natin, baliwala ang pagsamba. Are you with me? Now, worship is not just a suggestion. Hindi ito isinasuggest ng Panginoon o nire-recommend ng Panginoon. Particularly sa atin na mga mananampalataya. Ano ang pagsamba? It is a command. Utos po ito ng Diyos. Nandiyan ka ba? Kung ito ay utos ng Panginoon, worship is a divine mandate. Okay? Ito ay utos ng isang kataas-taasang Panginoon. Are you with me? And God, sabi ko nga kanina, has the right to demand and command our worship. Why? Because He is our Creator. Sino ba sa inyo ang hindi nagmula sa Diyos? Pakitas ka ang kamay. Sino ba sa inyo ang may buhay na sarili mong iyo? Meron ba dito? Wala. Sino ba sa inyo ang lumikha ng tenga mo? Wala naman. Tama ba? Pagharap mo sa salamin, ang ganda-gandang tignan ang sarili mo. Okay? Depende sa iyo yan. Kung anong tingin mo sa sarili mo.
Tapos wala kang time para sambahin ang Diyos? Hindi mabigyan ng marami ang prioridad ng pagsamba? He is our Creator. Kaya nga, since siya ang gumawa, ang may lalang sa atin, ladies and gentlemen, pati kayo na mga nadyaan sa live streaming, karapat dapat siyang sambahin. Inuutusan niya tayo na sambahin natin siya. And worship is an act of obedience. And lack of worship on our part is disobedience to God. Tama ba? Kayo na nasa live streaming. Am I right? Kayo ba ng mga magulang, natutuwa ba kayo when your children disobey you? Hindi ba nagagalit tayo? Pero kung minsan hindi natin pinapansin, yung Panginoon nagtatampo, hindi natin siya sinusunod sa kanyang command. Amen? So God demands our worship. Pangalawa, God deserves our worship. Deserve ang Panginoon ng pagsamba natin. Nararapat ang Panginoon na bigyan ng pagsamba. As our Creator, He demands our worship. As our Redeemer, He deserves our worship. Tama? As our Creator, He has the right. Nautusan tayong sambahin siya. Pero isa pa, at isa pang napakahalaga, inaangkin natin na siya yung ating tagapagligtas. Tama ba? Are you saved? Mahina. O kita nyo yan, sagot ninyo. Sinasabi mo, ikaw ay saved. So sinasabi mo, hindi ka pupunta ng impyerno, ikaw ay panlangit. Tama ba? That's the simple thing. If you say you are saved, you're not going to hell. You're going to heaven. And you know who is heaven? What is heaven? Kung sino yung nandoon, sino yung mamimit mo doon, at kung ano yung gagawin mo sa langit, walang iba kung hindi ang sumamba. Kaya dito pa lamang, pinapractice na tayo ng Panginoon na sumamba. Ito yung practice ng buhay sa langit. Kasi doon wala na tayong gagawin. Tama? Puro pagsamba lang ang gagawin natin doon. Wala nang iba. Hindi ka nakakain. Kasi hindi ka na magugutom doon. Wala nang magrereklamo ng ganitong pagkain, ganong pagkain. No. Tapos hindi natin binibigyan ng halaga itong pagkakataon na to na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Na tayo ay sumamba. God deserves our worship. In Psalms 138, verse number 2, anong sabi doon? I will worship towards thy holy temple and praise thy name for thy, look at this, for thy loving kindness and for thy truth. Anong sabi doon? Pupurihin ko ang iyong pangalan dahil sa iyong mapagmahal na kabaitan. That is in Tagalog. Mabait na, mapagmahal pa. Saan ka nakakita niyan? Yung iba mapagmahal pero hindi mabait. May mabait pero hindi mapagmahal. Tama ba? Pero ang Panginoon, mapagmahal na kabaitan. Ang sabi dito, at punong-puno ng katotohanan. And you know what? God in His loving kindness, paano niya pinatunayan yung kanyang mabait na, yung mapagmahal na kabaitan? In His loving kindness, God sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross of Calvary to redeem us sinners. Yan yung loving kindness ng Panginoon na sinasabi dito. Pinatunayan niya yan nung isugo niya ang kanyang bugtong na anak
para mamatay on our behalf on the cross of Calvary. Bayaran ang ating kasalanan. Kaya nga, ano sabi nung salmista? I will worship towards thy holy temple. Nakuha ba? Nakakatamad ba ang magpunta sa church? Ikaw naligtas? Hello? Aba, kung sinasabi mong ligtas ka, tinatamad kang magpunta sa simbahan, may problema ka. At dapat mong isettle yan. Kung meron man dito. Why? Kasi pag hindi nagamot yan, yan ay lumalala. Di ba ang sakit na hindi ginagamot, lumalala? That is it. Tama? Kung ang sakit ay ang pagpunta sa simbahan, at yan ang sakit ng marami. Sakit yan ng marami, hindi lamang dito sa simbahan. Kung hindi sa maraming simbahan, pinagtatalunan sa isip, pupunta ba ako sa church? Pupunta ba ako sa church? Ba't daig tayo ng mga kulto eh? Kaya kung minsan tinatawanan nila yung mga nagsasabing mga saved. Why? Wala silang kaseryosohan pagdating sa pagsamba. They are very, kumbaga, masyadong liberal pagdating sa pagsamba. Liberal sa oras, liberal sa pagpunta, liberal sa lahat ng bagay, liberal sa pagbibigay. Pero tignan natin yung iba, hindi ba? Hindi ba tayo nahahamon? Pakikita natin, 4:30 ng madaling araw, traffic na. Dahil sa mga sumasamba sa simbahan. Tapos sasabihin ng marami, pinipintasan pa. Parang sila yung tama eh. Kumpara doon sa mga nagsasabing save. Are you there? Ito ba isang panggising lang sa atin? Kaya nga sabi ko kanina sa aking introduction, we are now losing true worshipers in the church. At ayaw nating mangyari ito dito sa simbahan. Okay? Ang sabi ko, God in His loving kindness, ibinigay niya ang Panginoong Hesukristo para tayo ay biyayaan ng kaligtasan. Dapat papunta na tayo ng impyerno eh. Tama? Hindi na papunta ng impyerno. Impyerno talaga tayo. But in His loving kindness, dahil mabait ang Diyos at mapagmahal pa, okay, pag nakakita ka ba naman ng ganyan, hindi ba, saan ka makahanap niyan? Mapagmahal na, mabait pa. Diyos lang yan eh. Ibinigay niya ang lahat. Ibinigay niya ang kayamanan ng langit. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Hindi para magpasarap dito, kung hindi para mamatay dahil sa iyo at dahil sa akin. Amen. Kaya nga, He deserves our worship. Ang pagsamba, hindi ito kinatatamaran. Tama? Worship is the expression of a grateful heart. Ito ay kapahayagan ng isang mapagpasalamat na puso. And if you have a heart filled with gratitude that God saved your poor, sick soul and hell-deserving soul, you will worship. Sasambahin mo siya. Kung titignan mo at papahalagan mo, gaano ang ginawa ng Panginoon sa iyo para hindi ka mapunta sa impyerno, sasamba ka sa Kanya. He demands our worship as our Creator and as our Redeemer.
Pangatlo, God desires our worship. Tama? Una, iniuutos niya. Pangalawa, karapat-dapat siya. Pangatlo, gusto niya. Okay, natutuwa ang Diyos kapag sinasamba natin siya. Ang sabi nung 4:23, He or God seeks our worship. Hindi ba sabi diyan? Hinahanap niya ang ating pagsamba. So, ibig sabihin, gusto niya. Tama? Ito yung sabi niya doon sa babae sa well, ni Jacob's well. Ang ama ay naghahanap ng sasamba sa kanya. Ang ama ay naghahanap ng tao na tunay na sasamba sa kanya. So meaning, God desires o God longs, nananabik ang Diyos. Tama ba? Ng mga tao na tunay na mananambahan sa Kanya. So dapat ang maging ugali natin, mga kapatid ko, na anumang bagay ang gusto ng Panginoon, ibibigay natin. Am I right? Gusto ng Diyos na sambahin natin siya. He desires our worship. Huwag mong ipagdamot ang pagsamba mo kasi hindi siya nagdamot sa iyo. Tama? Dapat gustuhin mo na sumamba sa Diyos. Pag sinabing gustuhin mo, sadyain mo. Are you there? Huwag mong sadyaing hindi sumamba. Kung hindi, sadyain mo na sambahin mo siya. Okay, I'm talking to everybody here. Kasama kayo ng mga nasa live streaming. Kasi problema itong pagsamba ng marami eh. Tama? Dapat ang pagsamba ay prioridad natin palagi. Prioridad sa lahat ng prioridad, mga kapatid. Hindi tayo nawawalan ng prioridad sa buhay. Palagi tayong merong inuuna. Dapat, ang una sa lahat ng inuuna natin ay ang pagsamba. A.W. Tozer, siguro kilala ninyo ito. Ito ay isang dakilang manunulat. At ito isang mangangaral, kinopya ko. Ang sabi niya, concerning God desiring us to worship Him. Ang sabi niya, God wants us to worship Him. Okay? He doesn't need us. Palagi nating ilalagay sa isip natin yan. Ang sabi, God wants us to worship Him. But you know what? Hindi kanya kailangan. Kaya wag kang magmalaki. Ang sabi, He doesn't need us. Why? Because He is a self-sufficient God. And He do not need anything. Kaya, maski ikaw, hindi kanya kailangan. Pero, gusto niya na sambahin natin siya. Nakukuha ba? Malinaw ba yan? Gusto niya na sambahin natin siya, pero hindi kanya kailangan kasi nasa sa kanya ang lahat. Tama? For He could not be self-sufficient God and need anything or nobody, but, ang sabi dito ni Tozer, He wants us. He doesn't need us, but He wants us. Hindi niya tayo kailangan, pero gusto niya tayo. Nakuha? Hindi kanya kailangan, pero gusto kanya. At gusto niya
na sambahin mo siya. Okay? Sambahin natin ang Panginoon. Mga kapatid ko, I think I can safely say that even though God desires our worship, makinig kayo. Oo, kailangan ng Diyos ang ating pagsamba, okay? Pero marami sa mga tao do not worship when they go to church. So ang pinag-uusapan dito, hindi yung pagpunta lang sa simbahan. Oo, gusto ng Diyos na sambahin natin siya. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng pumupunta sa simbahan ay sumasamba sa Panginoon. Kaya ang tanong ko kanina, nandito ka ba para sumamba? O hindi nakasagot yung iba? Siguro ngayon lang kayo nagising. Nandito ka ba para sumamba? Sana. Hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam niyan. Tama? Hindi katunayan na nagpunta ka sa simbahan, sumamba ka na. Hindi katunayan na nandito ka, sumasamba ka. Okay? Baka gising yung mata mo, tulog yung puso mo. A comment said, kinopya ko po ito para mabigyan tayo ng idea. The church is the place where Christians are to come to hear God. Okay? Uulitin ko. Baka hindi nyo nadinig. The church is the place where Christians are to come to hear God. But most will not hear one word He speaks. Ito yung problema. Ang simbahan daw ay lugar na dapat ang mga Kristiyano pumupunta doon para pakinggan ang Panginoon. Nakikinig ka ba? Okay? Pero ang sabi, marami ang hindi nila napakikinggan ang Panginoon. The church is a place where Christians are to come to meet God. But for many, it has been long time since they had a fresh encounter with God. Nakakatakot ito, hindi ba? Para sa marami, o ang ilan, sabing gano'n, ang tagal-tagal na. Nung kanilang freshly na meet ang Panginoon. Okay? At, eto na naman. Pero dapat, hindi ba, tuwing pupunta tayo sa simbahan, okay, freshly na nami-meet natin ang Diyos. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng puwang dito. Are you with me? Hindi tayo dapat pinanlalamigan pagdating sa pagsamba, pagdating sa pakikipagniig sa Panginoon. Hindi dapat dumarating ito sa mga tunay na nananambahan. Ano pa ang sabi niya? The church is a place where Christians assemble to offer to God, ang sabi ron, the sacrifices of praise and thanksgiving. But yet many hearts are indifferent and barren of any affection and appreciation of all God has done. Anong sinasabi niya? Ang simbahan daw ay lugar na dapat ang mga mananampalataya ay nandoon, nagkakatipon para maghandog ng mga sakripisyo at pasasalamat. Pero, ang sabi niya, marami sa mga mananampalataya ang wala silang pakialam sa ginawa ng Diyos sa kanila. Naku ha? Wala silang dahilan bakit pupunta sila sa simbahan.
Gusto lang nila, makita sila ng kapatid. Hindi nila naiisip, merong ginawa ang Diyos sa kanila. Ito dapat yung maging dahilan mo. Bakit nandito ka? May ginawa ang Diyos sa'yo. Bakit ka pupunta sa simbahan para maghandog ka ng pasasalamat? Why? Because God did something to you. It is a sign of appreciation. Pasasalamat sa Panginoon natin. Are you with me? Kaya, alam nyo, nagtataka ako sa mga maraming Kristiyano. Ang hindi nabibigyan ng prioridad ang pagsamba. Gayong nakakanlong sa biyaya ng Panginoon. Gayong palagi nilang sinasabi, ang Diyos ang nagbibigay ng aking pangangailangan. Meron ka bang kinain na hindi ang Diyos ang nagbigay? Sige nga. Meron ka bang nilanghap na hangin na hindi ang Diyos ang nagbigay? Sabihin mo sa akin, meron ka bang binayaran dyan? Are you with me? No, lahat tayo dito. Kausap tayo ng salita ng Panginoon. Pati kayo na nasa live streaming. Meron ba? Wala. Kaya nga, marapat maging prioridad natin ang pagsamba. Kasi gusto ng Diyos na sambahin natin siya. Kasi siya lahat yung pinagmumulan. Kaya tayo nabubuhay dito. Tama, nakakain ka, Diyos ang nagbigay. Nakahinga ka, Diyos ang nagbigay. Nagising ka, binigyan ka ng paggising ng Panginoon. Natulog ka, pinatulog ka ng Diyos. Yung iba gustong matulog, hindi sila makatulog. Gustong magising, hindi na nagising. Tapos ikaw gising na gising ka, wala kang prioridad sa pagsamba. Kayo na mga nasa live streaming, ang pagsabay hindi linggo lang. Amen? So, yet, ang sabi rito, many hearts are indifferent, barren. You know what is barren? Baog na puso. Walang kwenta. Maraming mga mananampalataya, ang puso nila, walang pakialam, walang pagtingin sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. The church is the first and foremost, ang sabi niya, is the first and foremost a place where God's people are to worship God. But how few will really worship when they come to church? Ang sabi nung sumula. Nakakahiya, hindi ba? Pag ganyan ang sistema ng pagsamba, hindi prioridad. Pag hindi prioridad ang pagsamba, maraming bagay na nangyayari. Tandaan po ninyo. Okay? And because God demands, deserves, and desires our worship, worship should be the priority of our priorities. Amen? Naipasok ba yan sa puso natin? Sana sumugat ito ng mahapdi sa lahat sa atin. To remind us that worship must be our priority. Amen? Why? Because God demands it. And He deserves it. And God desires to worship Him. Gusto ng Diyos na sambahin natin siya. Natutuwa ang Panginoon, nandito ka. Natutuwa ang Diyos. Pag wala ka sa pagsamba, nakasimangot ang Panginoon sa iyo. Tama? Pangalawa, let us go
to the person of worship. Ang persona ng pagsamba. Now, again, look at our passage. Ang sabi rito, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship who? The Father. Ang sabi ron, in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Ilang beses inulit yung Father? 2 beses in one verse. Sinong nagsasalita? Ang Panginoong Jesus. Now, tingnan ninyo yan. Nang sinabi ng Panginoon, nangusap ang Panginoon, or when Jesus spoke the Father, meaning, He was telling us the object of our worship must be our Heavenly Father. Nakuha. Kasi sabi niya rito, naghahanap ang Ama. Darating ang panahon, nasasamba sa you will worship the Father in spirit and in truth. So, nung sinabi dito ng Panginoon, sinambit niya yung Ama, ang ibig sabihin, sinasabi niya sa atin na ang dapat maging object, okay? Ang dapat maging sentro ng ating pagsamba, walang iba kung hindi ang ating Ama sa langit. Hindi ang sinumang nandito. Naku ha? Ang sentro ng pagsamba ay hindi kung sino man. Hindi ang ministry ang sentro ng pagsamba. Hindi ka sasamba dahil meron kang ministry. Lalo na pag wala kang ministry. Nakukuha ba? Nakakalungkot, hindi ba? Kung meron kang ministry, hindi yan ang dahilan. Kaya ka sasamba. Okay? Pag wala kang ministry, lalo ka lang nawalan ng dahilan. Bakit ka sasamba? Kaya nga alam niyo, dapat bawat miyembro ng simbahan, miyembro ng ministry. Uulitin ko ito. Dapat bawat miyembro ng simbahan, member ka ng ministry. Kung ikaw ay miyembro ng ministry, ikagalak mo yan. Kasi ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Tama? At wala kang karapatang umalis dyan sa ministry mo. Kasi kung alis ka dyan, ang Diyos ang mag-aalis sa iyo. Pero hanggat hindi ka inaalis ng Panginoon, huwag kang alis. Kasi paglilingkod yan eh. Nakuha ba? Ikagalak mo, member ka ng ministry o bahagi ka ng ministry? Tama? Ikagalak mo, hindi kayong punta-uwi. Alam niyo yung punta-uwi mga miyembro? Pupunta sa simbahan, uupo. Punta, po, uwi. Okay? Pupunta, uupo, uuwi. Bakit? Walang ministry eh. Nakukuha ba? Dapat lahat tayo miyembro ng ministry. Are you with me? Kasi walang mananampalataya na walang gift na ibinigay ang Panginoon. Kasi tinatawag tayong katawan, hindi ba? No, iba't iba tayo ng bahagi. So, lahat tayo may gamit. So, hanapin natin yung pagkakagamit natin. Okay? Kung ikaw ay kamay, so magpagamit ka sa Panginoon. Kung ang talentong binigay sa'yo, pag-awit, mata, bibig, magpagamit tayo sa Panginoon. Tama ba? Huwag tayong maging imbalidong, alam niyo, imbalidong parte. Imbalido, walang gamit eh. Nakukuha? Nakikita niyo yung mga stroke?
there are some parts of them na hindi na nila magamit. Why? Kasi naapektuhan yun eh. Kaya makikita ninyo yung mga stroke, hinihila nila yung kanilang, walang gamit eh. Wala na. Why? Kumbaga na-detach yung bang command dito, nawala dito sa paa, naputol. Kaya hindi makakilos ito kasi dito galing lahat eh. Tama, yung command na nanggagaling dito, hindi umaabot dito sa paa. Kaya makita niyo yung mga na-stroke, inihila nila. Tama? Alam niyo, maraming Kristiyanong stroke. Spiritually. Are you there? Uulitin ko. Maraming mga Kristiyano ang stroke na Kristiyano. Why? Bakit? Pinutol nila, na-detach. Tama? Na-detach. Inalis nila yung kanilang sarili. Hindi ba yung uling? Pag kinuha mo yung nagbabagang uling at inihiwalay mo, ano nangyayari? Di ba namamatay yung uling? Ganyan. Ang Kristiyanong inihiwalay niya ang kanyang sarili. Kaya kung ikaw ay miyembro ng ministeryo, magpakainit ka dyan. Magpakainit ka. Hindi mo yan ikalulugi. Bagkus. Ikatatatag mo yan. Amen? Alam niyo, ang maraming sakit ng mga backslider, kung saan ito nagmumula, hiwalay. Hiwalay siya sa kawan. Okay? At hindi po biro ang mabackslide. Ang backsliding ay hindi instant. Uulitin ko. Ang backsliding ay hindi instant, nag-backslide ka na. Yan ay sakit na unti-unti, matagal na, ay umiiral. At yan ay lalala pag nakita na ng malala. Tama? At sana iwasan natin yan, mga kapatid. Hayaan natin tayo ay buo, sama-sama, naglilingkod sa Panginoon sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa atin. Huwag tayong mapanatag na wala tayong ministry. Amen? Huwag. Huwag, kapatid. Kasi unti-unti manlalamig tayo. At ang nakalulungkot, some ay umaalis sa simbahan. I'm telling this. Okay? Marami ang umaalis sa simbahan because of backslidden spirit. Okay? They are in the state of backsliding. Kaya habang tumatagal, marami na silang diskurso na nakikita na ayaw nila. Si ganito, si ganun, bakit ganun, bakit ganito, bakit ganun. And then suddenly, makikita mo, wala nang ganang umaten. This is a reality. And it happens. It happens. May kilala akong pastor ngayon. Kakausap lang namin. Ganyan ang nangyari. At tuwing magkikita kami, he's very sad. Why? Kasi yung pamilya na yan, talagang doon na talaga sila nag-grow sa simbahan. But because they separated themselves to the ministry for some reason, may dahilan, nawala sila sa gawain. But be careful. Huwag, kapatid. Nakalulungkot. Hindi ba? So, when Jesus spoke the Father,
Meaning, He was telling us that the object of our worship must be our Heavenly Father alone. Amen? Marami ang nag-iisip na ang pagpunta sa simbahan ay pagsamba. But I tell you, mga kapatid ko, just coming to church and sitting there in worship service ay hindi po pagsamba yan. Tama, ang tawag natin dito, worship service, hindi ba? Pero yung pumunta ka lang sa simbahan, maging bahagi ka ng worship service, hindi ibig sabihin, sumamba ka na. Kaya, sabi ko, marami ang nag-iisip, pag pumunta sila sa simbahan, nag-church na sila. Now remember this, worship is not about church. Amen? It is not about church. Worship is all about God the Father. Are you with me? Yan dapat ang maging espiritu natin. Na ang dahilan kaya tayo pupunta sa simbahan. Dahil sa Ama. Dahil sa Diyos. Hindi po sa anumang dahilan. Hindi para bumait yung mga anak natin. No. Hindi dapat yan ang dahilan. Hindi para pagpalain tayo. Hindi para swertihin tayo. Excuse me. Kaya tayo sumasamba kasi marapat lamang na sumamba tayo. At marapat lamang na ang Diyos ang maging persona, ang maging sentro ng atin pong pagsamba. Now, let me explain. Kinopya ko po ang isang sulat, a quotation from my book, Book of Quotation. William Temple ang sumulat nito. Ang sabi niya, ito po yung nagamit ko na, but gusto ko pong ulitin muli. Worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Anong sabi? Gisingin yung konsensya natin. Sa kabanalan ng Panginoon. Ito'y pagsamba. Kasi maraming Kristiyanong tulog sa kabanalan ng Diyos. Kaya hindi nila madala ang kanilang sarili sa pagsamba. So worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Worship is to feed the mind with the truth of God. Worship is to purge the imagination by the beauty of God, to open the heart to the love of God, and to devote the will to the purpose of God. Kaya nga sabi ko kanina, worship is not about church. It is about God, about our Heavenly Father. And so, worship is not what we get out of service. Nakukuha ba? Kaya ka sumasamba, hindi dahil may makukuha ka pag umattend ka. Okay? It is not what we get out of service, but worship is what God get when we worship. Kung ano ba makukuha ng Diyos sa'yo? Bakit ka nandito? Tama? Meron bang pusong pagsamba? Amen? Kaya nga alam nyo, pag naunawaan po natin ang tunay na pagsamba, at naunawaan natin ang pagsamba, na ang pagsamba ay tungkol sa persona, ito ang ating Ama sa langit. Okay? Maibibigay natin ang tunay na pagsamba. Now, let me explain what it means to worship. Ano ba ang ibig sabihin ng sumamba? Una, I want you to understand
that when we worship, our heart or the heart is focused on God alone. Ano ba? Ang tanong natin sinasagot dito, ano ba yung pagsamba? So, ang sabi natin, unang-una, na kapag tayo ay sumamba, dapat ang puso natin nakafocus lang sa Panginoon o sa Diyos. Okay? And I copied some definition about worship para lalo itong ma-expound sa atin. Ano ba yung pagsamba? Ano ba yung ating puso nakafocus sa Panginoon? Isa po sa kinopya ko ay ang sulat ni Alfred Gibbs. He is a famous writer about worship in his book entitled Worship. Alam niyo ang sabi niya? Hero. Ang sabi niya, broadly speaking, prayer is the occupation of the soul with its needs. Sabi, ang panalangin is the occupation of the soul with its needs. Praise is the occupation of the soul with its blessing. No? Ang sabi, pag nanalangin ka, ito raw ay gawa ng iyong kaluluwa dahil may kailangan. Yung praise naman, pagpupuri sa Panginoon, trabaho daw ito ng kaluluwa kasi binless ka. Tama? Occupation of the soul with its blessing. Now, worship is the occupation of the soul with God Himself. Yun naman daw pagsamba. Ito raw ay trabaho ng ating kaluluwa, hindi penge, hindi dahil may natanggap ka, kung hindi dahil siya ay Diyos at Diyos, Diyos at Diyos na totoo sa iyo. Amen? So ito yung tunay na pagsamba. Hindi nakafocus sa may kailangan ka. Hindi nakafocus kasi binless ka. Tama? Kung hindi, ang tunay na pagsamba ay nakasentro sa Diyos at Diyos at Diyos lamang. It is God Himself. At siya ay nagpatuloy, ang sabi ni Gibbs, prayer and praise may be mingled in worship. Maring itong pananalangin at pagpupuri ay naglalaman ng pagsamba o maring ihalo sa pagsamba and included in the general thoughts. But, ang sabi niya, properly speaking, each in itself does not constitute worship. Lord, save my soul is prayer. Ang sabi niya. Thank you, Lord, for saving my soul. It is praise. Thank you, Lord, for what thou art. It is worship. Anong sabi ron? Salamat, Panginoon, sa pagligtas mo sa aking kaluluwa. Ito'y panalangin. Salamat, Panginoon, iniligtas mo yung aking kaluluwa. Ano ito? Ito ay pagpupuri. Yung una, pananalangin. Salamat, Panginoon, sa pagligtas mo sa aking kaluluwa. Ito'y panalangin. Salamat, Panginoon, iniligtas mo ako. Ito ay pagpupuri. Pero ang sabi niya, salamat, Panginoon, kung sino ka, yan ay pagsamba. Sino man Diyos sa'yo? Sino? Hindi ba ang daming dahilan para sambahin mo siya? Tama? Ang dami pong dahilan. So we worship when we come to church. Amen? Not because of anything else, but because of God Himself. Nandito ka sapagkat Diyos ang dahilan. Hindi yung blessing, hindi dahil pinagpala ka, hindi dahil meron kang gagawin, hindi dahil ikaw ay preacher o pastor, miyembro o matapat na magbibigay ka ng kaloob. That is not the reason. You are here because of who God is.
in your life. Tama ba? Mahalaga na maintindihan natin. Tandaan po natin na kapag ang isip natin ay nasa ibang bagay, nakaupo ka dyan, hindi ka sumasamba. Kung ang isip mo, nandito ka sa simbahan, at ang isip mo ay kung ano ba ang gagawin ko mamaya pag natapos si pastor, ang tagal hindi ka sumasamba. Kung ang isip mo, marami ka pang lalabahan, o may lulutuin ka pa mamaya, iniisip mo yung tanghalian, kapatid, I'm sorry to tell you, you are not in the state of worship. You are here because of God alone. Our heart must be totally focused on God. Pangalawa, our heart must be full of God. The heart is full of God. So worship, when we say full, it is the overflow of the heart na kung saan punong-puno ito ng kaisipan para sa Panginoon. Tama? Alam nyo, ang kadalasang pumupulyot sa isip ng mga tao ngayon, now listen, kasi totoo po ito, ang kadalasang sumasakop sa kaisipan ng mga tao ngayon, karamihan, walang iba kung hindi kung ano yung nasasagap nila sa gadgets. Totoo po ito. Kaya pagdating sa simbahan, hindi nila malimutan yun Okay, yun yung nakapasok sa kanilang isipan. Kaya kahit na may ginagawa sa pagsamba, kaagaw yun ng kaisipan. Pero dapat ang pagsamba ay punong-puno ng kaisipan mula sa Panginoon. Hindi ba dapat gabi pa lang ang isip mo nasuffocate na ng mga bagay tungkol sa Diyos? Kaya nga palagi natin sinasabi dito, pag kinabukasan pagsamba, ihanda na natin yung una isip at puso natin. Hindi po inihahanda ang pagsamba pag linggo ng umaga. Ang nakalulungkot pa nito, linggo ng umaga, hindi ka pa handang sumamba. Nakukuha? Tanghali na. Tulog pa yung marami. Okay, kayo ba, pagpapasok kayo, anong oras ba ang time ninyo? Di ba alas 8? Anong oras ka nagigising? Kasi yung isip mo, punong-puno ng trabaho Nakuha ba? So, hinahanda mo yan. Paggising mo pa lang sa umaga, yung iba sa inyo, gumigising alas 4. Dahil nakafocus ka na agad sa kung ano yung gagawin mo, hindi ba? Magluluto ka pa. Yung mga bata, papasok, lulutuan mo yan. Kung wala kang iluluto, papapasukin mo yan hindi na kumakain, wala ka ng problema. Okay, pero ang isip, punong-puno ng mga alalahanin. Okay, the whole week, ganyan ang isip natin Pero pwede ba? Pagka malapit na yung pagsamba, dapat ang isip natin punong-puno ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Huwag na yung kung ano-ano pa ang iniisip natin kasi alam nyo, distraction yan sa pagsamba Tama? Pagpapasok tayo, aga nating gumayak. Pag magsisimba tayo, tanghali na tayong gumayak. Tapos sasabihin natin, Panginoon, Ikaw ang Diyos namin. Okay, totoo ba yun? Panginoon,
Ikaw ang pinagmumulan ng aming pangangailangan. Tapos ang isip natin, walang mga bagay patungkol sa Diyos. Are you with me? Our heart must be full of God. Okay? Ang sabi ni A.P. Gibbs, again, it is not something which has to be laboriously pumped up. Anong sabi niya? Ang pagsamba daw ay hindi isang bagay na, pinagsisikapan mo pa na ito ay uminit. Ipump mo pa ng ipump. Alam mo yung tubig? Sino sa inyo may well? Hindi ba para lumabas yung tubig? Ganyan ka ng ganyan. Sige. Walang tubig. Lalagyan mo pa ng tubig uli. Hila ka na naman ng hila. Ang pagsamba po'y hindi ganyan. Nakuha? Hindi isang bagay, paggising mo sa umaga, linggo pala ngayon. Ay, naku. Kailangan mo pang sigawan. Alam niyo isang sigaw? Oy, tanghali na! Yun yung unang pump up eh. Di ba? Ano ka ba, tanghali na, hindi ka pa nagigising? Pump na naman. Okay, pagka binalibag na yung kawali, doon ka palang iinit sa pagsamba. Oo nga pala, pagsamba pala ngayon. Hindi ba, nakikinig ba kayo mga kabataan? Mga nanay at tatay? Lahat tayo. Hindi ba? Masarap matulog eh. Masarap matulog, hindi ba? Masarap. Ako kulang ako sa tulog, kaya pag nakakatulog ako talagang parang ayoko nang gumising eh. Kaninang umaga? Pag ring nung relo ko, tutututututututut. Ayoko pa, gusto ko, tututut. Kung pwede lang pahintuin hinto eh. Pero hindi eh. Kailangan. Why? Kasi pagsamba na eh. I have to prepare. Kagabi, gabi na natulog. For God's glory. Gabi na natulog. Kasi talagang hindi ako makatulog ng maaga eh. Ganyan yata ang talagang mga senior eh. Hindi ka, alas 12 na, minsan hindi ka pa makatulog. Okay? Kailangan eh. Hindi na kailangan ipump tayo. Kaya sabi nung sumulat ni Andy Gibbs, ni A.P. Gibbs, ang sabi niya, it is not to be laboriously pumped up, but that which springs up. Dapat ito yung spring ba? Yung nag-uumapaw ito. And overflows from the heart filled with a sense of greatness and goodness of God. Yun dapat yung ating damdamin. Hindi ba yung isip natin punong-puno sa kabutihan ng Panginoon, punong-puno ng greatness ng Panginoon. Yun yung isang sigla na hindi namamatay dapat sa atin. Kasi yung Diyos natin hindi naman nagbabago eh. Tama, kahit matulog ka, ang Diyos ganun pa rin. Tapat siya sa'yo. Kaya ang pagsamba, hindi na ito kailangan parang well na paiinitin pa. Are you with me? Ang sabi ng salmista doon sa 45:1, ang sabi niya ron, my heart is indeeding a good matter. Just that praise. You know what is indeeding? Ang ibig pong sabihin diyan? Tinignan ko po yan. Ang ibig sabihin diyan, overflowing or boiling. So sinasabi nung salmista, ang aking puso ay nag-uumapaw. Ang aking puso ay, kumukulo, nag-o-overflow. A good matter. Alam niyo bakit niya ito sinabi? Pag binasa niyo yung mga susunod na talata, yung salmista po dito, meditate niya yung gloria at kadakilaan ng Panginoon dito. Kaya nga, nung ma-meditate niya ito, na-appreciate niya yung kalwalhatian at kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. When you read those verses going down, yung puso niya ay nag-uumapaw
sa Panginoon. And it must be our attitude. Dapat ganyan tayo. Na palagi nating nakikita na dakila ang Panginoon, tapat ang Diyos, na ang Diyos natin ay sobrang mabuti, mabait sa bawat isa sa atin, hindi niya tayo pinagkukulang. Dapat palaging kumukulo, nag-o-overflow yung ating puso sa pagsamba sa Panginoon. Our heart must be full of God. Amen? Alam niyo ba, nakakaunti ang pumupunta sa simbahan. Marami ang pumupunta sa simbahan pero kakaunti ang sumasamba. Bakit? Kasi ang puso nila wala sa pagsamba. Kagaya nung mga survey, they go to church not to worship, but for some reason. Wala yung puso nila eh. Okay? Tandaan natin palagi that we have a Heavenly Father who is good, great, and glorious. Amen? At walang dahilan para hindi ito maka-occupy sa ating isip at puso at hindi tayo madala sa pagsamba. Real worship is when we are completely occupied with the person of God Himself. Remember, He is God. You know what? In many verses in the Bible, He is called the Father. And I will quote some. The Lord Jesus Christ called Him our Father. The Bible calls Him the Holy Father in John 17:16. He is called Righteous Father in John 17:35. He is called the Father of Glory in Ephesians 1:17. Okay? He is called the Father of Light in James 1:17. He is called the Father of Mercy in 2 Corinthians chapter 1, verse number 3. He is called the Father of all in Ephesians chapter 4, verse number 6. He is called the Father of our Lord Jesus Christ in 1 Peter 1:3. So many verses na sinasabi po dito sa Biblia. Amen? He's the Father. And it must be our focus when we worship. So when we come to church, think about the Father. Amen? And set our attention and affection on Him and Him alone. Sa Diyos lamang tayo titingin. Walang iba. At kung gagawin natin yan, ang ating puso ay mag-o-overflow ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon natin na siyang maghahatid sa bawat isa sa atin sa isang tunay na pagsamba. Amen? Now, my question. Are you a true worshiper? Dapat. Amen? Why? Because God demands our worship. Worship must be our priority. And He desires to worship Him. Amen?
And there is no other person in worship, but that is God the Father. Amen? Diyan natin i-focus ang ating pagsamba. Hindi sa sinuman, hindi sa ministeryo, hindi sa anumang bagay na gagawin natin. Kung hindi, walang iba, ang Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Amen? Magandang umaga sa ating lahat. Nawa, mga kapatid, lalo tayong maging mainit sa pagsamba. Tayong lahat ay tatayo, mananalangin tayo. Dakilang Diyos, pinasasalamatan po namin kayo sa pribilehiyo ng pagsamba. Salamat, Panginoon, sapagkat dito po sa aming bansa, niloob ninyo na malaya ka naming masamba. Malaya naming maihayag ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng pagtitipon, pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng inyong mga salita, malakas na awitin, makapaghandog sa inyo. Marami, Panginoon, na kalayaan kayong ibinigay sa amin. Kung kaya nga, walang dahilan para hindi namin kayo mabigyan ng isang tunay na pagsamba. O aming Diyos, salamat sa inyong mga salita na siyang patuloy na humahamon sa amin at pinagtitibay kami sa aming pong pananampalataya sa inyo. Panginoon, maaring nakita ninyo sa amin ang kakulangan pagdating sa tunay na pagsamba. O aming Diyos, humihingi kami sa inyo ng patawad. Patawarin ninyo kami. Maaring sa tuwing may pagtitipon, nasa simbahan kami, pero hindi ninyo masumpungan ang tunay na pagsamba. Ngayong umaga, nagpapasalamat kami, biniyayaan nyo kami ng mga aralin na kung saan masumpungan namin ang isang tunay na pagsamba na hinihingi po ninyo sa inyong mga salita. Kapatid, nais mo bang lalo ka pang maging mainit sa pagsamba? Lalo pa ma-revive ang iyong pagsamba sa Diyos? Lalo pa maitama ang focus mo sa iyong pagsamba? Can you step forward and tell the Lord, Panginoon, pagpalain ninyo ang aking pagsamba. Come on. Lalo pa gusto mong maging mainit ang iyong pagsamba. Maging makatotohanan ang pagsamba mo sa Panginoon, sang-ayon sa mga aralin na iyong narinig. Come on. Ask God na punuin niya ang ating isip ng mga bagay patungkol sa Kanya. Thank you, Lord. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa biyayang buhay. Lakas. Salamat sapagkat sa maraming mga pinagdaraanan nakakapagpatuloy kami. Salamat. Bagamat kami ay may kahinaang pisikal, kami, Panginoon, ay nakapagpapatuloy. Salamat sa mga ginagawa ninyo sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Malaya naming nararanasan ang mga biyaya po ninyo sa sansinukob na ito. Salamat po. Walang dahilan para hindi ka namin masamba. Ngayong umaga, O Diyos, muli, inihahatid po namin sa inyong trono ng biyaya ang isang pangako na kayo ay masamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maging mga tunay na nananambahan kami na yung hinahanap 2,000 taon na ang nakararaan. Nawa masumpungan ninyo kami, Panginoon, sa isang tunay na pagsamba sang-ayon sa mga kakayanang binigay ninyo sa amin.
O aming Diyos, pagpalain ninyo ang bawat isa. Pagpalain ninyo ang kapulungang ito. At hayaan ninyo na maihandog namin sa inyo patuloy ang aming mga sarili na isang buhay na hain na siyang aming pong pagsamba. Salamat po. Ito po ay hinihiling namin ng may pasasalamat sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.